Marami po kong labas sa TV sa GMA7 na nabigyan po ako ng break. Yung Tadhana, Anish ko lang. Sa GMA yan. Apo. Pero after nung Black Rider, meron pa bang susunod na abangan sa'yo? Abangan po natin kay Direk Romel. Abangan po natin sa GMA7. And after the Black Rider, sunod-sunod na po yung guesting ko sa GMA7. Puro drama po role po dito ay sa drama and kontrabida and bida. So, maganda yung ibibinibigay din po sa akin ng break po dito. And hindi na po ako nakitaan dito bilang isang komedyante, isang pwede maging bida at kontrabida. Yan nga, Angie. Hindi mo ba namimiss ang comedy? Ang tagal mo na hindi gumagawa ng comedy. Actually, marami po nakakamiss. Siguro, pwede tayo gumawa ng comedy after this, Day of Fight Policies. Pag kung mayroon pong offer na sitcom or TV show na comedy, why not? Game ka. Kasi po, marami din po nakakamiss na, of course, na lumabas ako dahil nakit na gusto na ko lang masa sa pagiging comedian. Pero dito, Angie, doon sa trailer, talagang buong halos trailer yata, iyakan ng iyak. At sa buong pelikula, talagang solid, heavy drama to. So, hindi ka ba nahirapan sa ganung role na talagang iyakan to the max, solid? Actually, itong movie nito, sa lahat ng eksena, sa lahat ng shooting ko, sa tagal ko naging artista, ito yung pinaka-heavy drama. Oo nga, totoo. Talagang dito ko po inilabas lahat yung pain, failure, heartbroken, at very timely po yung pag-shoot namin ng pelikula dahil may pinagdadaanan din ako that time. And, Sa love? Sa love ba yan? Secret. Wala. Kasi may pinagdadaanan ako that time na mabigat yung pinagdaanan kong hirap. God knows gaano kasakit yung pinagdaanan ko. And din sa start talaga, bilang isang ina, masakit, mabigat sa dibdib sa isang ina na halos mamatayan ka ng anak. Kakaiba tong role ko dito eh. Manonood sila dito, mapapanood nila itong pelikulang ito na hindi sila lalabas, na hindi iiyak. May kasamang iyak, love story and drama, and kilig. And of course, yung aral sa mga magulang, teachers and students, and of course, the brotherhood and sister. Pero hindi ka naman nanibago. Hindi po. Actually nga po, nagsasabi naman kat si Direk Romel, humahagulgul ako ng iyak. Siguro, ilang years ko nang kinimkiyam, marami akong sakit na dinana sa buhay ko. Dito mo sa movie na. Sa movie ko dito na ilabas lahat ng pain. Yung arte ko dito, hindi to arte. Mukha nga, Natural. nakita ko. Natural po yung iyak ko po talaga Totoo. dito. Isip po lahat ng mga nagbigay sa'yo ng sama ng loob. Talagang bigay todo eh. Kasi, Talagang parang ramdam na ramdam mo. Nakita ko doon sa trailer. Namatayan ako ng tatay, naging heartbroken ako, halos muntik na rin ako mamatayan ng anak. Na-hospital din si Angela before. So, sama-sama, mixed emotion, heavy Lumabas sa drama. movie. Yung screen name ng anak mo, Angelo Jones? Angela Jones po, or Angela Jones Alday po siya. Angela Jones Alday. How does it feel? Alday? Alday. Kasi Noel, How does it feel na kasama mo ang anak mo sa Sa movie. First movie pa niya. Opo, actually nagulat nga po ako kasi wala sa plano, wala sa script, wala din po wala talaga sa plano kasama siya. Talagang, siguro destiny talagang para sa kanya. Kasi maraming gustong kumuha kay Angelo, maging commercial model, isama sa shows, movie. Hindi ko siya pinapayagan before kasi gusto ko mag-focus siya sa pag-aaral. And then si Direk Romel na nagsabi na may potential yung anak ko, pagbigyan ko si Angelo. And then, yun, mahal na mahal ni Angelo si Direk Romel kasi kakaiba yung role niya dito. Kasi heavy draft yung eksena binigay kay Angelo at hindi ko akalain na magagawa Oo, niya. may crying scene din siya eh. May crying scene siya. As in talagang, ako nga, nung ginagawa niya na sinushoot na yung eksena, Okay na ako. actually, eksena po dapat po yun. Nung binaril yung si Oscar, yung asawa ko, ako dapat nandoon. Ang ginawa ni Direk, tinagal yung eksena kong yun, doon ako sa labas na bahay, ibinigay kay Angelo. And, Na-deliver niya. actually, nagulat din ako. May acting workshop siya kahit walang acting workshop. Wala, si Direk Romel nag-workshop sa kanya. Bago on the spot? nag-shoot, si Direk Romel
nag-workshop sa kanya. Internalize, reaction. Ako naman, tuturo ako yung anak ko, just be natural. Gusto ko natural yung acting mo dito. Ayoko yung napipilitan. Ayoko ng plastic na arte. Gusto ko natural. Kung ano nasa puso mo. So, may motivation si Direk Tondo na iniwan ka ng tatay mo, wala kang tatay, anong pakiramdam mo. So, True to life, minotivate siya ng Oo, gano'n. so, ano mo yung feeling mo na matayan ka ng tatay. So, nagulat kaming lahat na kaya niya palang umarte. And even sa press con dito, first time din niya nag-press con, nagulat din ako sa mga sagot niya. Very smart. Oo. Very Ang smart. galing niya sumagot. Anong pinayo mo po sa kanya na pumasok na siya sa showbiz? Payo po sa kanya. Ang payo kay Angelo, like ko sinasabi sa kanya na always be humble and be thankful and magpasalamat sa Diyos at maging magandang halimbawa, role model sa kabataan. Huwag lalaki ang ulo niya kasi once nakita ni Lord na lumaki ang ulo mo, lumabang, God sees that. So si Lord yung nagpaparusa, di ba? So pag nakikita ni Lord na mabuting bata ito, magandang halimbawa, i-bless ka niya. So like sinasabi kay Angelo na ang paa laging nakaapak sa lupa. Angie, may iba tayo. Sabi mo nga kanina, 8 years ka ng single. Opo. Ano yun, by choice? O talagang ayaw mo na ba? Or Ayaw mo may sabihin mga sa press. nagpapalipad hangin na tina-turn down mo, ganun ba? Hindi naman. Sinabi ko lang na 8 years ako naging almost single. 8 years, almost single. Para sinasabi ko, I'm available. Okay. Kasi Okay. parang oo. I'm available and ready to mingle. Oo. And kung anong plano ni Lord, kung sino yung nakatadhana sa akin at gusto ni Lord, yun ang pipiliin. So hindi mo sinasara yung pinto. Of course, hindi ko Maraming sinasara. manliligaw. Pwede ko sinasara kasi baka akala nila Ayaw mo na. Di baka akala ng iba may boyfriend ako ngayon, wala naman. So, I'm available and hindi kasi ako nakipag-date ng ilang years. So, ngayon pa lang ako ready. So anong reason doon? Sa ba't hindi ka nakipag-date for how many years? Unang-una, trauma, nasaktan Trauma ka dun sa last. sa past. Nasaktan talaga ako sobra. So, pangalawa, hinayos ko muna yung health ko. And after ng health ko, sabi ko, after ng health ko, pag naayos na, saka ako mag-entertain, saka ako, let's wait and see what happened kung gusto ng Panginoon. Kasi naniniwala naman ako sa destiny. Kung para sa'yo, kung may darating na pag-ibig, why not? Buksan natin. Pero kung walang pag-ibig, wait na lang natin kung ano yung gusto ni Lord. Ay, tiyak na may dadating pa. Diyos ko, Oo, ang ganda ganda-ganda mong mo nga. ganda mong yan. Pero at this point, masasabi mong ready ka na ulit na Ready na. pumasok sa isang relasyon. Yes, I'm ready because I'm totally fully recovered and move on. And I'm ready para doon sa mag-entertain. Dati kasi hindi ako nag-entertain eh. I never date anyone. But Hindi now, mo. Wow. of course, pipili ka ng tamang lalaki na i-date. Pipili ka rin ng tamang lalaki na mahalin. Pero bago ako magmahal, ito yung motto ko. Bago ako magmahal, gusto ko mahalin muna ako. At tsaka ang anak mo. Yes, of Oo. course. Last, ang pinaka-importante dito, kung sino yung gusto ng anak ko. Wow. Kasi yung anak ko rin ang pipili rin. Ilang taon na si Angelo? 13 years old. Eh yung ano, 34. Laki. possibility Laki. ng marriage. Sa ngayon wala, hindi ko na iniisip ang marriage. Hindi ko na iniisip yung marriage. Iniisip ko muna ay, focus muna ako sa fight muna ngayon. And, hindi muna natin yung tamang lalaki para sa akin. Pa-picture ako.